Nakasanayan na o bago? Nakasanayan na. Nasubok naman yung bago. Kung sino yung nakakatulong, Oo. yung buboto. Basta yung manungkulan lang ng tapat at hindi puro kurakot. Ang hinahanap ko sa aking kandidato, protektahan itong aming hanap buhay. Bago o nakasanayan na? Bago. Para mabago na. Maiba naman, no? Yung ihip ng hangin. Kapag sinabing Batangas, hindi mawawala ang kapeng barako. At tulad ng kanilang kape, mainit at may pait din ang kanilang politika. Pero ang aking kalabay isang Vilma Santos laang nalaos na. Hindi malalaos ang tulong at pagsuporta ko sa pangangailangan ng bayan. Akala ng mga Batanggenyo hindi na siya tatakbo. Then suddenly, bigla siyang tumakbo. Bit-bit pa yung isang anak. Aking Vice Governor Luis Lucky Manzano. Ano ba ang gusto nyo? Original na taga Batangas or dating sa Batangas? Hindi kayo kinakabahan na artista kalaban niyo. Wala naman akong dahilang kabahan. Totoo lang. Pipili ba sila ng taga rito? O isang batang dayo? Kaninong timpla kaya ang mananaig sa baluarte ng Batangas? Ako, ang inyong pare ko, Mark Reviste, ang Batang Batangas. The oldest political family here is the Apasible of the 1st District of Batangas. Galicano Apasible, who was the president of the La Solidaridad in Spain. The second oldest, perhaps, is the Leviste, starting from Don Gregorio Leviste, the first mayor of Malvar, Batangas. Ang mga Laurel, si Sotero Laurel, naging local government ni General Emilio Aguinaldo. And the Dioknos, they're from Taal. Isa sa mga senator natin was Senator Maria Calao Katigbak, daughter of Teodoro M. Calao. Kung ang ibang mga politiko noon ng Batangas ay nagmula sa industriya ng kape, si Claro M. Recto nakilala at umangat dahil sa kanyang angking talino. Nagsimula muna bilang kinatawan ng Batangas hanggang sa maging senador, maging Associate Justice ng Korte Suprema at Foreign Affairs Secretary. Inikot ni Recto ang 3 sangay ng gobyerno. Pero hindi tulad ng mga makapangyarihan at kilalang pamilya ng Batangas ang kanyang iniwang pangalan na nanatiling matunog pa rin hanggang ngayon sa politika. Finance Secretary Ralph Recto is a grandson of Claro M. Recto. His father, former Assemblyman Rafi Recto, is a son of Don Claro. Then, he married an actress, Vilma Santos. Si Vilma actually, taga Nueva Ecija yan eh. Pero syempre, naging Recto na siya. At sino baga ang magtutulungan pa? Kung hindi yung mga magkakasama. Tama baga? At yan ang susi ng tagumpay para lalong umunlad ang ating lalawigan dahil magkaisa, magkapit-bisig. Ralph is a very good trainer and coach. So, may naisi-share ni Ralph yung kanyang alam kay Vilma. And Vilma, to her credit, in spite of her not being a college degree holder, she picks up fast. Sa amin pong pagtutulungan bilang isang pamilya mula kay Secretary Ralph Recto, asahan niyo po, tuloy-tuloy ang daloy ng tubig at biyaya sa pangangailangan ng Batanggenyo sa lalawigan ng Batangas. During her first 3 terms of governorship from 2007 to 2016, yung mga ospital, mga Medicare, marami siya napagawa niyan. School, marami rin. At saka roads. Ang sabi po sa akin, Gob, sige na, balik ka, subukan mo uli kahit 3 taon. Sa pagiging gobernador, Sa governor, dito sa Vilma pa rin. Nakakakuha din sa kanya ng konti ngayon doon. Siya ho talaga magaling tumulong yun. May mga sakit po na dahil nakakuha na rin po ako sa kanya eh. Dahil yung aking asawa noon, namatay po siya, nakakuha po ako. Napakamatulungin, masipag at saka talaga po siya ay ulirang ina.
When it comes to popularity and vote, Vilma is a vote magnet. Napakalaking bagay para sa mga botante na ikaw ay kilala, ikaw may pangalan, ikaw ay malimit makita, at alam nila kung ano ang pagkatao mo, nagawa mo, at kaya mo gawain. Yan po ba yung dahilan kaya nanalo si Vilma Santos dito? That's part of it. Kasi hanggang ngayon nga, kita mo, dala niya yung title na Star for All Seasons. Ang aking kalabay, isang Vilma Santos laang. Nalaos na. Nasa isip ko lang, ano kaya nasa utak ng taong ito? I mean, you know, bahala na siya. May bago na pong sikat ngayon at yun ay si Jay Manalo Ilagan. Jay Ilagan, Manalo Ilagan is from Mataas na Kahoy. Galing sa hirap yan. Grade 4, nagtitinda na siya ng balot. Umasenso sa negosyo, naging mayor ng Mataas na Kahoy. Ngayon, vice mayor. Kami naman ni Kong V ay kami ay magkaibigan at ako'y matagal na coordinator, tagapagkapit ng tarpaulin ng mga rekto. Nangangarap din akong maging ama ng lalawigan sa taong 2020. Simple lang ho ang pangarap ko. Aayusin ko ho ang lalawigan ng Batangas. Mike Rivera was the former mayor of Padre Garcia. Naging congressman siya ng One Care Party List. Dapat ang umupong gobernador ay taga rito mismo sa lalawigan ng Batangas. Taga rito yung pang-apat, Kapitan Walter Ozaita. Unfortunately, he's quite lesser known, but he's giving a fight. Ang aking focus ng aking magiging proyekto sa panahon na ako ang gobernador ay yung malibre tayo sa hospitalization. But then, si Vilma, once upon a time, was governor also of Batangas. She made contributions, she made accomplishments, and people look back to that. Makakatulong siyempre sa bayan. Ano mga katangian ng kandidato mo? Gusto ko may paninindigan, tapos yung pakikinggan kami mga maliliit. Siyempre, gusto ko yung mapagkakatiwalaan. Ang pagbabasihan lang nila dyan, so how was Vilma when she was governor before? And she's running for governor again? Is she worth our vote again? Bakit po naging kapeng barako ang tawag sa coffee mula sa Batangas? So natikman ng kape, so, uy, tapang to, barako to. Pagka ginamit mo ang salitang barako sa tao, iba ibig sabihin yan. Matapang, malakas, hindi takot. Kapag sinabing Batangas, hindi mawawala ang balisong. Pag sinabi mong, ay ingat ka sa Batanggenyo, mga barako yung mga yan. Hindi naman nakapagtataka dahil kilala ang Batangas bilang bayan ng magigiting. Dito nga galing sina Malvar, Agoncillo at Mabini. Sa katunayan, isa ang Batangas sa 8 sinag sa bandila ng Pilipinas na mga pangunahing bayan na lumaban sa Kastila noon. At alam nyo ba na Batanggenyo ang huling sumuko sa mga Amerikano? Sa kahit anumang laban sa pagputok ng bulkan o kaya sa kuna, nananatiling nakatayo ang mga Batanggenyo. Noong 1885, nagkasakit ang kape sa ibang mga bansa like in Brazil. Ang buong mundo, walang makuna ng kape nung araw, nung time na yon. Ang Pilipinas lang ang meron. So for around 3 to 4 years, from 1885 to around 1889, Lipa became the sole supplier of coffee in the world. Yumaman sila enormously. At itong mga pamilya sa Lipa, yung mga Kalaw, Katigbak, Africa, Solis, they became extremely wealthy to the point na they can import Arabian horses from Europe. Ito ang Casa de Segunda, ipinangalan sa first love ni Dr. Jose Rizal na si Segunda Katigbak. Ang bahay na bato na ito ay ang siyang simbolo ng pagyaman ng pamilya Katigbak mula sa pagbebenta ng kape. Lipa once upon a time was the richest municipality of the city. Actually, in 1887, we were elevated to a villa by Queen Maria Cristina of Spain because of Lipa's accomplishments with coffee. Sino bang mag-aakala na ang yaman at kapangyarihan ng baluarteng ito ay nagsimula lang pala sa iisang maliit na kapeng barako? So yung mga tao dito, yumaman talaga. Gawa ng kape. Noong time na yun, nakapag-aral niya ang mga anak nila sa Maynila. Maraming iba yung nag-aaral pa nga sa abroad, napapag-aral nila.
And then, pag-uwi ng mga anak na to, iba na. Edukado eh. Kape din ang naging susi ng pagyaman ng maraming Batanggenyo noong panahon ng mga Kastila. At kasunod niyan, hindi lang tagumpay sa negosyo ang kanilang nakuha, kundi pati na rin kapangyarihan sa larangan ng politika. People look up to them. These guys became local leaders, local icons. Yung Cooperas, ito, pagkadahon na ganyan, nagkakaroon ng dilaw-dilaw na ito parang ganyan, no? Maglalaglag yung mga dahon, hindi na talaga hindi talaga mamumuna. Yung sakit ng kape galing South America, dapat nadala rin ng galleon dito. By 1895, bumagsak ang kape sa Lipa. Nang halos mabura mga plantasyon ng kape, nagbagong bihis ang Batangas. At dito umusbong ang iba't ibang industriya. Batangas din ang egg basket ng Pilipinas. In Padre Garcia, Rosario, that's the cattle industry of the Philippines. That's why pag sinabing Batangas, bulalo comes to mind. Yeah. Pagdating naman ng San Juan, Batangas, kung saan nandun ang sikat na Laia, yan naman ang coconut capital of the Philippines. Diyan naman na-imbento ang lambanog. At Batangas pa rin ang isa sa mga pangunahing taniman ng tubo sa bansa. Amis. Overload. Katulad na lamang nitong Batangas Lomi, alam nyo ba na overload din ang resources ng probinsya. Isang prime beach destination, agricultural powerhouse, major transpo hub, biodiversity hotspot, at napakalaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang ambag nila, 650 billion pesos ng ating GDP. At sa totoo niyan, isang Batangas sa 5 pinakamayamang probinsya ng Pilipinas. Ano ba ang problema ng Batangas para sa'yo? Traffic po. Dapat ang droga dapat wala sa atin. Pag nahuhuli sila nagbebenta din eh. Dapat lang yan alisin sa bayan. Kila po kasi nakaupo, hindi ko po alam kung bakit hindi nagsolusyon ang mga droga natin. Basura. Talagang wala na silang Napagtapunan. Ang dinadaing ng tao, traffic, kuryente. Oo, sobrang taas. Gusto po. Marami naman kasi mga magaganda mga platform, mga plato. Sabi nga ng mga kumakandidato. Pero madalang naman yung nangyayari totoo. Hindi naman bumababa yung presyo. Hawakan ko. Opo. Tapos tatanggalin ko yung mga Apo. damo-damo, yung mga nasa side. Tapos putulin niyo po sa gitna. Lakasan ko ng konti. Tapos lagay niyo po doon sa likod niyo, doon sa buntun po. Okay na yan? Opo. Tapos dito rin. Opo. Ilang ano po namin dito, pakyawan po kami. Mabilisan dapat. Kailangan po namin makarami sa magapo para yung kita namin malaki po. Oh, magkano ang kinikita nyo sa isang araw? Minsan po 300, minsan po 250 lang. Ganun ho din, wala ho namang pagbabago. Ganun pa rin yung kita namin. So, mahigit 10 taon na. Opo. Walang nagbago sa kita nyo? Wala po. Gaya ng tubo, napakatamis ng pangako ng mga politiko lalo na tuwing eleksyon. Yun nga lang, sa kasamaang palad, nanganganib ang industriya ng pagtutubo dito sa Batangas. Dahil na rin yan sa pagsasara ng gilingan ng asukal at sa malawakang pag-i-import. May iba rin, ayaw na magtubo eh. Oo nga. Bakit nawawalan ng gana yung iba? Kasi nga po, yan nga po, nahirapan po sila sa proseso ng sentral, masyadong matagal. Tapos pag maliit na plantador ka lang, di ka nila iintindihin eh. Kaya ang eleksyon, wala akong masabi. Puro hirap din. Ano bang ang hirap dito ng mga Batanggenyo? Hindi naman masasabing mahirap. Wala lang ang pagbabago. Siyempre, iba na ng panahon. Masubok naman yung bago. Baka mag-iiba ang takbo. Iba naman ang nanunungkulan. Huwag naman isa-isang pamilya na lang. Iba naman. Nung unang takbo niya, wow talaga Vilma Santos ang buong Batangas. Par for all seasons. That was 2007, no? Tinalo niya yung dating governor na namatay na, si Governor Armand Sanchez. 1 term lang yon. Now, Governor Mandanas came ahead. He had his first 3 terms from 1995 to 2004.
2004, nag-congressman siya. Naging Sanchez. Pero lumaban si Vilma ng 2007, nanalo. 3 terms. Ngayon, tatakbo uli si Vilma. Medyo yung popularity niya, hindi nakagaya ng dati. Unang-una, sabi nga ng mga Batanggenyo, ba't di ka sinama mo yung isa mong anak? Pwede ho ba, kung ako inyong pagkakatiwalaan nyo na rin po ang aking pong Vice Governor Luis Lucky Manzano. Kailangan ko pong kakampi ang sangguniang panglalawigan dahil lahat ng gagawin ko po para sa inyo ay dadaan po sa budget ng sangguniang panglalawigan na pangungunahan po ng Vice Governor Luis Lucky Manzano. Kung may pangangailangan, kung may pananawagan, game! Lalaban na ako bilang vice-gobernador mo para sa bawat Batanggenyo. Hindi ba uso yung gano'n, yung pagpapasahan sa anak? Sa governor, dito, hindi masyado si Tony Livingston. After him, it was Joey Laurel. Sasalita ng mga pamilya. After Joey Laurel, it's Vicente Mayo. Pero wala naman silang mga pinatakbong anak nun. Si Governor Mandanas kasi walang anak. Even Governor Arman Sanchez, tumakbo yung misis niya, namatay siya. Pero wala siyang pinatakbong anak. Ilang taon nyo na ho kami pinagkatiwalaan. Mahigit 30 taon nagtiwala kayo sa amin pong pamilya mula pa ho kay Secretary Ralph Recto. Tingin niyo po ba yung pagpapatakbo nila kay Luis Manzano is an attempt to establish a political dynasty at the provincial level? That's a very quite obvious reason for many people. Yung nga ang tanong ng maraming Batanggenyo, bakit ba ikay sinama pa yung isa mong anak? Anong ibig sabihin yan? Bakit mag-ina kayo? Mawawalan ika ng check and balance. Kung ano sabihin ng ina, yun ang gagawin ng anak. Kami ba ng Bilaki? Sinasagot niyo na ba kami? Baka mamaya tumingin pa kayo sa iba. Marami naman po nakagawa. Oo. Si Governor Vilma, gano'n na rin po ang kanyang anak siguro. Kung mapapansin niyo sa poster na ito, nandito ang buong pamilya Recto. Mukhang ang strategiya nila ay mangampanya bilang isang pamilya. Bilang first-time candidate kasi, nakasandal sa track record at kasikatan ng kanyang magulang si Luis Manzano. Lalo na't pader ang kanyang babanggain ang 18 taong pagsiservisyo dito sa Batangas ni Governor Dodo Mandanas. Naging governor si Governor Mandanas 1995, first time. Pero bago siya naging governor, 3 beses siyang natalo. 1984, assemblyman. 1988, governor. 1992, governor. Since 1995, hindi na siya 18 natalo. years na po siya, di ba? Nagsilbing governor. Yeah. First 9 years, and then second 9 years, 18. Tapos another 9 years as congressman. Love, labas na tayo ulit. No? Mangampanya na tayo ulit. Doing your work is the best campaign. Yan ang kasanayan ko. Simulat sa pool na pumunta kong Batangas, yan po ang kasanayan ko. Anong nagawa Are niya? po ay na sa amin. Pag tuwing lapit ko po, 5K binibigay. Nagbibigay niya. Basta ikaw marangal, hindi ka mayabang, sasabihin mo tapat. Yung hanap buhay namin ito, hindi rin naman niya pinabayaan. Kasi subok na sa akin si Mandanas. Talaga? Kasi marami natutulungan yun. Yung sa gobernador. Sa mga scholar pa. He has the largest scholarship program in the Philippines. 80,000 scholars a year. Ang Batangas lang ang meron nun. Since he became governor, yan ang flagship program niya. Kung si Vice Gov Lucky ang maging vice, nako, yung mga scholarship ng ating lalawigan, tanggal lahat yan. Ang scholarship ngayon, ginagamit na pong panakot. Kung ako maging Vice Gov nyo, imbes na kayo ang pupunta sa ating Kapitolyo, ako ang pupunta kada distrito para ibigay ang scholarship na hinahanap ninyo. Nakakita ko na mga barako dito. Pero si Mandanas na subok na. Kaya lang ito naman si Luis Manzano ay magtatry pa rin. Hindi natin masisigurado kung siya okay kang manungkula. As long as mayroong karanasan yung bata, yung mga partido niya, kunyari yung father niya, yung mother niya, nasa dugo niya ang paglilingkod sa kanyang kapwa, na maaari namang maging dahilan para gabayan siya ng mas matanda sa kanya. Siguro may possibility naman po yun na makakuha kami na iboto din namin. Ginagalang nila ako, igagalang din naman natin sila. And that should be the case. Kailangan kung sino may gusto, sige, tuloy. Pwede ho ba wag niyo na ho kami paghiwalayin para sadya naman ho maging tuloy-tuloy din ang biyayang kaya namin gawin. Huwag
paaakit sa panandaliang aliw, huwag nating sirain ang pagtingin sa lalawigan ng Batangas. Saan hindi ako mahilig sa artista? Yun. Hindi ako boboto. Talaga. Ay, hindi nga ako willing sa artista po. Ayaw niyo artista? Ayaw. Bakit naman? Ano gagawin ng artista? Ay mag-posting laan. Hindi naman pwede pong magbudots-budots na lang kayo dyan. Kailangan po may plataforma po na makakatulong sa Batangas. Akala ng mga Batanggenyo, hindi na siya tatakbo. Then suddenly, bigla siya tumakbo. Bit-bit pa yung isang anak. Public knowledge na yung isang anak niya, hindi anak ni Senator Ralph Recto. Anak yun ni Edu Manzano. Edu Manzano is an Ilonggo. Pag hindi ka taga Batangas, dito ka tumira at nag-asawa ka lang ng Batanggenyo o Batanggenyo, ang tawag sa'yo, Dapo. Parang paro-parang dumapo. Yun ang kasabihan ng matatanda. Dahil lang ikayang, wala ikang ugat dito yan eh. Hindi naman yung taga rito, diga. Malaking bagay sa inyo na taga rito. Oo, siyempre. Madali mo siyang malalapitan. Oh. Pagka taga rito. Anong gusto niyo? Nakasanayan na o bago? Bago. Pero yung iba naman po, iboboto namin yung Yung ano? yung luma. May pagkakataon kasi, ma'am, na okay yung serbisyo na nasubukan mo. Mahirap na akong ibaling sa iba kapag ka ganun. Importante ang subok na. Pero, dapat tingnan rin natin yung bago. Mas magandang bago. Kahit kayo'y nagre-repair ng luma? Doon din naman papunta eh. Ganon din ba sa politika, kayo? Ay malamang kayo. Ay, talaga? Sa bago na ako. Baka pag bago na baka maiiba. Si Luis Ho ay bukod po sa magaling na host, ay isa pong matalino, mabait, masipag, at higit po sa lahat, ay mapagmahal na tao. Ang upo mismong vice-gobernador ay matagal na naglingkod at mismong taga rito sa lalawigan ng Batangas. Huwag niyo na hong ibigay sa hindi taga rito sa atin. Hindi ko minamalit si Luis Manzano. Bata yan, masigasig. Magandang lalaki. May boto siya. Nga lang, ang makakalaban niya ay isang institusyon sa Batangas. Pipili ba sila ng taga rito, lihitimong taal na Batanggenyo, o isang batang dayo? Sa halos 2 milyong botante, isa ang Batangas sa vote-rich provinces ng Pilipinas. May 29 na bayan, 5 syudad, 6 na distrito. Sa mga tumatakbo bilang mayor o kinatawan ng Kongreso, 27 ang up for re-election, habang 10 naman ang tumatakbo para palitan ang kanilang kamag-anak. Sa inyo ba, okay din ba yung mana-mana, basa-pasahan ng pamilya sa politika? Ay, hindi ako paborito. Sinasabi mo kasi political dynasty. Oo. Ang politika pa nakaka-addict. Nakaka-addict pa nakatingin ka. Ayaw mo nang bitawan. Ngayong oras na ito ay abutan na nga po ng biyaya. Pag yung ayudang sinasabi na galing sa gobyerno, ay pa hindi namin alam kung kinurakot ba yun o hindi. Basta makakuha. Basta makakuha, eh siyempre, kailangan namin yun. Talaga naman kung walang tigil tayo sa paghahanap ng pondo. Mayat-maya, linggo-linggo, may ayuda dito sa ating distrito. Sinabing tulong, okay na yung ayuda. Okay na yun, basta kahit konti. Masaya na kami. Ngayon nga, ang politika ng Pilipinas ay ayuda politics, which is for me medyo nakakatakot. Kasi ang nananalo yung may mga pang-ayuda. Kung sino lang mapera, yun ang may pag-asang manalo. Kawawa naman yung mga matatalino, mahusay. Na walang pera. Walang pera. Baka hindi na sila tumakbo dahil nag-iiba na ang ugali ng mga Pilipino ngayon eh. Sa nagbigay, tatanggapin ko. Ganon. Siyempre, tatanggapin mo ng tatanggapin. Pero hindi yan lang ibig sabihin na iboboto mo. Siyempre, hindi naman ibig sabihin eh, kung matinanggap nyo na. Buhang bigay. Pero ang nasa puso, yun ang susundin. Ganon. Eleksyon na naman, kandidato na naman ako. Pag nanalo pa naman ako sa eleksyong ito, at maraming katulad ko, pag nanalo pa naman kami sa eleksyong ito, ay anong klaseng tao naman kaya? Kung gusto nila magbago, ang Batangas, nasa kanila. Hindi daw, basta-basta tayo pipili ng basta na lang eh. Alam ko kung sino mga kuratong balaling, yung mga korap, ganun.
Ayoko na noon. Pagdating na boto, alam na ninyo, mag-isip mo na. Hindi lang sa salita. At least dapat nandun, ma'am, yung gawa na sinasabi. Makakatulong po talaga sa Batangas para po umunlad po at makilala pa po ang Batangas sa buong Pilipinas. Sana po ay maging tapat sila sa kanilang panunungkulan. Makailang beses nang sinubok ng sakuna ang mga Batanggenyo at sa bawat pagkakataon, umiira lang kanilang pagkabarako, matatag at matapang gaya ng kanilang kape. Ganon din kaya sila sa darating na eleksyon, pipili ba sila ng bago o nakasanayan ng timpla? Ako po si Gretchen Ho at ito ang Baluarte.